ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala na pag-ibig mo. Lahat ay iyong basta, magdadagdag mo. Pag-ibig mo, nandito, mga ate, kuya, nanay at tatay, lolo at lola. Nandito po kami sa umagang ito para po maghayag ng salita po ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo, nakupo kami sa inyong harapan para po ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan po ng ating Panginoon. So, bagamat kami po ay nakakahiya sa inyong harapan, bagamat kami parang baliw sa inyong harapan, pero dahil ayaw po namin na ikahiya ang Diyos dito sa lupa. Ayaw din kasi po namin ikahiya niya kami pagdating sa langit. Kaya po, lakas loob at tapang kaming nakatayo sa inyong harapan, bagamat kami nakakahiya sa inyo, bagamat kami parang baliw, pero dahil pinangahawalan ko sa inyo sa umagang ito. Number one, may uri ng tao na naaalala lang niya ang Diyos kapag may problema siya. Pero kapag wala siyang problema, walang sakit, walang problema sa pera, walang problema sa hanap buhay, ni hindi nila mapasalamatan ng Panginoon, ni hindi sila makapanalangin o makapagsimba. Pero kapag meron ng huling option, pangatlo na uri ng tao tungkol sa Panginoon,
Para sa kanila, ang salita ng Diyos o gawain ng Panginoon, katawa-tawa. Para sa kanila, ang gawain ng Panginoon, corny at baduy. No? Pinagtatawanan nila ang salita ng Diyos. Kapag may nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagtatawa sila. Pinagtatawanan nila ang gawain ng Panginoon. Madalas wala ka ng pag-asa, saka lang ikaw lalapit kay Apo sa Panginoon. Pangatlo, ikaw ba yung uri ng tao pagdating sa salita ng Panginoon o sa gawain ng Diyos o pagdating sa Panginoon, pinagtatawanan mo? Ang Biblia daw ay sulat lang ng tao. Bakit kailangan paniwalaan? Mga ate at kuya, pag nakakita kayo ng upuan na nagsusulat, hindi kaya magtakbuhan tayong lahat. Ang punto, tao ang sumulat dahil maraming tao sa mundo, hindi sila naniniwala na mahal sila ng Panginoon. Bakit? Sa dami daw at hindi ng problema na kanilang naranasan. Kumbaga, hindi pa tapos sa isang problema, may problema na naman. Kaya pakiramdam nila, hindi sila mahal ng Diyos. Mali po kayo doon, mga kapatid. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16, gayong dahil sa buhay ng tao, kapag walang problema, hindi tatatag ang iyong pagmati, piniapo. Hindi lalalim ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa problema, nagiging matatag ang bawat isa. Aminin man natin sa hindi, naaalala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo. Pero kapag tayo masaya, may pera tayo, bagong sweldo, na hindi natin maalala na magsibalay sa Kanya. Pangalawa po katotohanan, ang lahat ng tao na pahiwalay sa Diyos. Bakit? Alam niyo po, noong unang panahon, sila Eva at Adan, noong unang nilikha na tao ng Panginoon, nung hindi pa sila nagkakasala, nakakasama lang nila ang Panginoon. Nakakausap lang nila ang Diyos, nakakaharap ng salita ng Diyos sa bansang Saudi Arabia. Meron po isang lalaki ang sumagot sa akin. Ang sabi niya, ate, huwag mo akong bahaginan ng salita ng Diyos dahil hindi ako makasalanan. Pumunta ka sa bilangguan. Doon may mga matay tao, may rapist, may addict, nandun ang mga makasalanan. Alam niyo po kung bakit? Lahat po tayo makasalanan. Dahil ang dugong dumadaloy sa atin mula kila Eva at Adan ay dugong makasalanan. Ate, paano mo mapapatunayan na lahat tayo makasalanan? Ate, paano mo mapapatunayan Diyos? At dahil po sa kasalanan, napahiwalay na tayo sa Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ano yun? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pangatlo pong katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon. Nung nalaman po ng Panginoon na tayo napahiwalay sa Kanya, gumawa po siya ng paraan. Dahil mahal nga tayo ng Diyos ano pong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mag-alay ng kanyang dugo at laman para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sino po yun? Ang Panginoong Yesus. Nung nalaman po ng Panginoon that we are all destined to go to hell, gumawa po ang Diyos ng paraan. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, ang Panginoong Yesus po ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Walang nakakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Yesus. Hindi po nakalagay sa Biblia, relihiyon, ang daan, ang buhay at ang katotohanan nyo. Hindi po. Ako po'y nandito para mag-offer ng relasyon sa Panginoon. John chapter 3 verse 3, no one can enter the kingdom of God unless you are born again. Ang born again po ay hindi relihiyon. Ang born again po ay isang relasyon, isang bagong tao. At isa lamang po ang makapagliligtas sa atin, ang Panginoong Hesus lamang po. Kahit anong samahan nating relihiyon, hindi tayo kayang iligtas niyan. Hindi po aksidente na nandito ka at nakikinig ka at naaabot ka ng speaker na ito. Nais iparating ng Panginoon sa iyo sa umagang ito kung gaano kanya kamahal. Matindi man ang iyong mga problema. Problema sa pera, problema sa ate, paano po makikilala ang Panginoong Yesus? Simple lamang po mga kapatid. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Huwag niyo na pong hintayin na magka-problema pa kayo. Huwag niyo nang hintayin magkasakit kayo sa kayo lalapit sa Panginoon. Ngayon, na nandito ang salita ng Panginoon, huwag mga puso. Hindi siya basta-basta nangingialam ng buhay niyo. Agad hindi niyo siya tawagin, o Apo, tulungan mo ako. O Diyos, tulungan mo ako. Hindi siya mangingialam ng buhay niyo. Dahil hindi nga bastos ang Panginoon Kumakatok ang ate, paano ako maliligtas? Simple lamang po mga ate at kuya.
Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Ang lahat ng iyong mga problema at suliranin, ibigay mo sa Panginoon. Ninyo bilang Diyos at sarili niyong tagapagligtas. Kung nais ko po na hindi baliwalain ang Kanyang salita sa umagang ito, ililig ko po kayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ako po'y mananalangin, susundan niyo lamang po ang panalangin. Pero ariin niyo po na ito'y malapit sa umagang ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa oras po ito, tinatanggap kita. Lahat ng mga nandito, mga nanay at tatay, ate at kuya, pahintulutan niyo po ako na ipanalangin kayo, maging ang mga hanap buhay, mga tindahan na nandito. Please allow me to pray for you. Sige po, ako po'y mananalangin para sa mga taong nandito. Panginoon naming banal at makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lugaring ito. Maraming salamat po sa umagang ito dahil dinala mo ang iyong salita para ibahagi po sa lahat ng mga babae at lalaki ng mga nandito. Ako po'y nananampalataya, makapangyarihan ng iyong salita. Ako po'y nananampalataya na ikaw ay nangusap sa bawat tao na nandito, Panginoon. Dalangin po, Ama, lahat ng mga narito na may mga problema, suliranin, lahat ng mga nandito, Panginoon, na mayroong mga sakit karamdaman, dalangin po ang kagalingan, ipagkaloob niyo po in the mighty name of Jesus. Dalangin po sa lahat ng tindahan ng mga nandito, Panginoon. Ipagkaloob po, Lord, ang kanilang buwan-buwan na pambayad sa renta ng kanilang pong mga business, O God. At dalangin ko magdala ka ng maraming customer, Panginoon, para sa araw-araw malaki ang kanilang mga income, malaki ang kanilang mga kinikita sa pangalan ni Jesus. At sino man po ang nandito, Lord, even ang mga tricycle drivers, O God, ang mga drivers nandito, lagi po silang ingatan saan man sila pupunta. Magkaroon sila araw-araw ng maraming pasahero in the name of Jesus. At dalangin ko, Lord, sino man sa aming kalagitnaan, ang merong pamilya na merong sakit karamdaman nandun sa kanilang mga bahay, in the name of Jesus, extend ko, Lord, ang iyong healing, Panginoon, ang iyong kagalingan, ang iyong kamay sa kanilang pamilya, O God. Ama, iparanas mo ang iyong pag-ibig sa lugar nito. In the mighty name of Jesus. Ilayo mo ang kanilang mga hanap buhay sa lugar na ito, sa mga magnanakaw, sa mga sunog, sa kuna, in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na maghari sa lugar nito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakinig, ang nagbigay ng oras. Sabi ko nga po kanina, hindi kami maniningil. Bagkus kami po ang magbibigay ng simpleng tubig, biscuit para sa inyo. So tanggapin niyo po ito, libre po ito, wala kaming bayad na hingin. At naniniwala po kami, ang salita ng Diyos ay libre at hindi po kayo hinihingian ng pera. Kaya tanggapin niyo po yung ibibigay na aking mga kasama para po ito sa inyo. Maraming salamat po mga ate at kuya sa inyo pong pakikinig ng ilang minuto sa salita po ng Panginoon. God bless you po. At kung gusto niyo po magpatuloy na makarinig po ng salita ng Panginoon, meron pong papel na ibibigay sa inyo mga kasama ko. Pwede po kayong mag-attend ng gawain, pumunta sa church, para kahit pa paano po ay magpatuloy kayo sa paglago. Maraming salamat po mga kuya ate. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po. Hintay mo na.